Hello everyone! Hello mga kalangga! Welcome to Davao City Night Tour and welcome to Langga TV YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong mga kalangga. Kumusta na kayo? Andito ako ngayon sa JP Laurel, Davao City. Ito pong hospital na ito ay ang MDMRC Hospital na makikita dito sa JP Laurel. Yan naman po ang Ion Tower ay ang pangunahing proyekto ng Ion Lux Properties. Meron po siyang 33 palapag, isang obra maestra ng arkitektura at ang unang pinakamataas na gusali sa Mindanao. Pinangunahan ng proyekto ang maluho at mataas na teknolohiya ng kondominyo. Tinatawag na ang unang durian-inspired na tirahan sa Pilipinas ay ang Insperia Residences. Meron itong 21 palapag na kondominium sa gitna ng lungsod ng Davao. Itinuturing bilang isang icon ng lungsod, inilalarawan nito ang sikat na prutas ng Davao. Ang durian ay isang malaki, masarap na prutas, katutubong prutas sa Pilipinas na may amoy na matapang at mayaman sa matamis na panlasa. Ang Abriza Mall, ang unang Ayala Shopping Center sa Mindanao. Mayroon itong 300 na tindahan, kapwa lokal at internasyonal na nagbibigay ng malawak na hanay ng mga pagpipilian ng mamimili at mga kainan. Ang 186-room Seda Abriza Hotel sa gitna ng Davao ay nag-highlight ng bagong katayuan ng metropolis na ito sa rehiyon ng Asya. Nangunguna sa isang bagong henerasyon ng mga hotel na inilaan para sa pandaigdigang manlalakbay. Binibigyan din ng Seda Abriza ang muling pagkabuhay ng lungsod ng mga pasilidad at kaginawaan na nagsisilbi sa modernong pamumuhay. Ang Victoria Plaza ay itinayo noong dekada 90 at isa sa naunang mall sa lungsod ng Davao. Matatagpuan ito sa kahabaan ng JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City. Mayroon itong isang malawak na lugar ng lupa na 81,000 square meter. Ang dalawang palapag na mall ay mayroong supermarket, department store, hardware at mga sinihan. Ang mall ay maaaring luma at medyo sira na, ngunit nananatili pa rin ngayon na isang paboritong hangout ng mga lokal at palaging may isang napaka-espesyal na lugar sa ating mga puso.
Ito ay nag-iwan ng malaking sugat sa puso ng pamilya ng mga biktima at pati na rin malaking takot sa lahat ng mga Davaoenyo. Dahil na rin sa COVID-19 pandemic ay tuluyan na ring napatigil at naipasara ang Roxas Night Market. Ang Davao Light and Power Company ay matatagpuan din dito sa Sibanggoy Street, Davao City. Ito ang pangatlong pinakamalaking pribadong pagmamay-ari na nagmamahagi ng elektrisidad na gamit sa bansa in terms of customer size and annual kilowatt sales. Isa din sa matatagpuan dito sa Sibanggoy Street ay ang Kapitan Tomas Monteverde Senior Central Elementary School, isang tanyag na paaralang pampubliko dito sa lungsod ng Davao. Kapag kayo naman ay nagbabalak na bumisita dito sa lungsod ng Davao, ay dapat magkaroon kayo ng kamalayan na ang mga pangalan ng kalye sa mga mapa ay naiiba mula sa mga pangalan ng mga jeepney sa kanilang mga signboard. Mga 20 taon na ang nakakalipas, ang pamahalaang lungsod ng Davao ay binago ang mga dating pangalan sa Espanya sa mga bagong pangalan ng Filipino. Ngunit ang mga tao ay tumanggi o nasanay na lamang na tawagin ang dating pangalan ng mga kalye. Halimbawa, kapag kayo ay pupunta sa Sibanggoy Street, hanapin ang jeep na gamit ang signboard na Ponciano Street.
dito sa Bolton Street ang University of Mindanao. Binuksan sa lungsod ng Davao sa publiko noong Hulyo 1946. Ito ang kauna-unahang paaralan na nag-alok ng tertiary na edukasyon sa Timog Mindanao, pangunahin upang magbigay ng mga oportunidad sa pag-aaral sa mga katutubo at mga tagapanguna ng Mindanao. Inaasahan na makamit ng kanilang mga anak ang edukasyon sa kolehiyo na noon ay isang luho na iilan lamang na mga piling pamilya ang kayang makapagbayad. Matatagpuan din natin dito sa Bolton Street ang pinakaunang tindahan ng Jollibee na noon ay pinipilahan ng ating mga kababayang Davaoenyo. Isa sa pinakalumang kalye dito sa Davao ay ang San Pedro Street at dito din natin matatagpuan ang Davao City Hall. Ayan, kung hindi nyo pa po ako na-subscribe, please subscribe my YouTube channel Langga TV. Salamat po ng marami sa pagsama sa akin. Bye!